Nako, dito nakita pa din natin ang kasabihan na ang naniniwala sabi-sabi ay walang bait sa sarili. Biro nyo yung mga pioneer, masisipag at magaling na tao ang natatanggal sa kalingap dahil sa paniniwala sa sabi-sabi. Ito, binabasa ko lang to Ay, nako po, Laila Mendoza, demonetize na po ang channel ni Kumar. Nila magkumare. Ay, talaga? Ay, naawa naman ako. Ay, nakapa. Ay, na guys, good vibes naman tayo. Dito tayo sa maganda. At talaga namang, ay, nako po. Rachel naiyak sa aming heart-to-heart talk. Naku po, anong meron dito sa talk na to? Sana all may talk. No, at talaga namang congratulations ulit kay Rachel na magandang-maganda. Siyempre, kinaiinggitan ng mga basher. No? At ito, guys, medyo mahaba-haba to. Tuloy na natin to. At ito, guys, para sa inyo. Choco Lapitan Vlog, shout out, guys. Oy, galaw-galaw guys galaw-galaw. Siyempre, simulan natin to guys. Rachel naiyak sa aming heart-to-heart. Siyempre, shoutout kay Ma'am Rhea Olarte. At maraming mamamatay na sa maling akala, Boss Mar. Sabi ni Ma'am Regina, mamalinta din si Pakubilya. Yung mga paiyak-iyak pa, yung padasal-dasal pa, yung pala ang putres. DMTV nag-react ba naman sa BMAX nang walang paalam? Yun, strike. What the fuck? Ay, ewan ko guys, binaba ko sa walan to. At simulan natin guys. Rachel Morales naiyak sa aming heart-to-heart talk. At simulan natin to guys. Po, nung bago po ako na-vlog, ano na po siya, 100,000 na po yung aking TikTok. 100,000? Opo. Ano na po, siguro nasa 100 plus na, 100,000 plus. So sa TikTok ka talaga nagsimula? Opo, sa TikTok po ako nagsimula. And may nung ganda ni Rachel? Nagsabi po sa akin si Tito na may magbablog daw po sa amin. Kasi nga po, about nga po dun sa ano. Sa TikTok. Ito guys, malinaw po, inuulit po natin, i-emphasize ko lang. Sa TikTok pala, meron na siyang 100,000 followers. Tama yung pag-aaral natin, no? So, ibig sabihin guys, masasabi kong sikat si Rachel. Tandaan nyo guys, sikat na si Rachel, wala pa yung kalinga pagdating sa TikTok. Sa YouTube, di pa siya nakikilala. Pero pagdating sa TikTok, sikat na siya. Kasi meron siyang 100k followers. Ganun gaganda si Rachel. Yung mga umalis, ilan lang sila. Pero yung talaga na sa TikTok, ang dami, 100k. Solid yun. Tuloy natin to. TikTok nga po, naanuhan ko din po yung first cellphone ko po. Kasi may nagbigay po sa akin, regalo po sa akin. May natuwa po na na viewers ko. Followers. Po ako, nag-gift po siya sa akin ng ganun. So hindi mo naisip na about sa YouTube or sa Instagram? Naisip ko rin po na ganun. Kaso nga po hindi ko naman po alam yung mga gagawin. Technical, para requirements. Mga requirements po. So ito, anong klaseng anak ba si Rachel? Anong klaseng anak po? Siyempre po, bilang isang anak po, dahil nakikita ko naman po yung kalagayan po ng pamilya ko, kalagayan po ng buhay namin. Talaga pong sinisikap ko na gawin yung best ko para maipakita kay Papa na nagpupursige po ako, na andito ako, na meron silang Rachel na bibigyan sila ng magandang buhay pagdating ng panahon. Yung responsableng anak, pagiging responsableng ate, yung ganun po. Kapatid naman, anong klaseng kapatid? Thank you, Ate Lopez Roda. Hello. Kapatid na madisiplina, tahimik lang, parang cool. Ano ba klaseng si Rachel? Naman po, bilang isang ate, hindi naman po mawawala yung pagsisermon. Siyempre, disiplina po yan para maintindihan nila na yung ginagawa nila, minsan mali na din. And para i-remind sa kanila yung mga dapat nilang gawin. Yung makakabuti. Hindi lang sa kanila kundi para sa lahat po. Kasi ikaw yung panganay. Tsaka po di ba po kapag may nagawa yung kapatid mo or may nagawa ka, reflect sa magulang mo. Kaya tinuturo ko sa kanila yung mga dapat nilang gawin na dapat ganito ka, marespeto, yung ganun. Lalo na po sa ibang tao po, di ba? Halimbawa, isa sa mga kapatid mo magsabi, ate, may crush ako or boyfriend ako na... Ay, ganun. Akin naman po, wala naman pong problema. Kasi nga po, dumaan din naman po ako dyan. So, ang may papayo ko lang naman po sa... Teka.
teka. Guys, ito, remember guys, hindi ko pa ito napapanood. Nabigla ako dito, nak ng pating. Ano ba yung narinig ko, guys? Hindi ko pa napapanood, guys, ha? Hindi ko pa napanood to. Bigla ko dito sa 2.58 minutes. Nagulat ako sa sinabi ni Rachel. Ulitin nga natin to. Yung ganun. Lalo na po sa ibang tao po, di ba? Halimbawa, isa sa mga kapatid mo magsabi, ate, may crush ako or boyfriend ako. Okay, sinabi naman dito crush or may boyfriend ako. Ikaw si Marzano, Hindi, kasi nga, na ano lang ako, kasi narinig ko yung paano kung may boyfriend o may crush. Ulitin nga natin to, guys. Medyo bigla ko nagising dun, Ulitin natin. Yung ganun. Lalo na po sa ibang tao po, di ba? Halimbawa, isa sa mga kapatid mo magsabi, ate, may crush ako or boyfriend ako. Ate, may crush ako o may boyfriend ako. Tapos sabi ni Rachel, Ay, ganun. Sa akin naman po, wala naman pong problema. Walang Kasi nga po, problema. dumaan din naman po ako dyan. totoo ba to? Lak ng pateng! Ay, grabe guys, no? Hindi, pwede naman tama lang si Psyche. Napagdaanan niya may crush din siya, no? Ayun. Nakala ko naman boyfriend. Medyo nabigla lang ako. Ay, mga basher, nag-aabang, Kayo mga basher kayo, syempre, nagising lang ako doon. Malay natin. Syempre, ang pinag-isip natin, di ba, yung nakaraan, di ba? Alam niyo naman yung nakaraan, di ba? Yung, shoutout sa mga team Yehey, Hoy, mga team Yehey, di ba? Yung mga nakaraan kasi maraming nag-usap-usapan, Pero ituloy na natin to, guys. Ayoko mag-overthink. Grabe talaga, guys. Nako po. Napagdaanan daw ni Rachel. Hindi ko alam kung napagdaanan yung crush o yung boyfriend. Siyempre, guys, boyfriend niya. Ay, ano ba nagkakamali ako? Crush, siyempre, crush. Kasi ako, napagdaanan ko din crush, di ba? No, nako, tuloy natin to. So, ang may papayo ko lang naman po sa kanila is yung pag-aaral po nila, hindi po nila kalimutan din. Siyempre, sa pag-crush, nakasupport naman po. Crush naman. Okay. Nakikinig naman Sabi naman ni Rachel, crush pala. Si Mars, hindi mo tinutuloy. Tuloy natin. po sila sa akin na porket kahit nagkaka-crush sila, andyan pa rin naman po, nakafocus pa rin naman sila. Para kumbaga po ay ginagawa nilang inspiration lang. Agree yan, agree. Nakakatuwa po at nag-aano naman po sa akin na Sumusunod. Ako po dyan. Yung iba-iba po, di ba mga bata, hindi po nag-share ako. Oo, tama kasi yan. mas di ba yung ibang kapatid or doon mas magaan ang loob sa kaibigan, di ba? Pero sa inyo, open kayo. Open po kami lahat. Kaya nga po, alam naman kung sino yung mga crush nila. Crush lang naman po. Normal. Hindi naman po. Yung crush nila, hindi naman nalalaman na crush nila yung tao. Parang secret lang nila. Tapos parang ikaw yung nakakaalam. Opo. Ako lang po dati nila. Parang secret ko lang pong crush. Siyempre, pag crush nakakahiya din. Swerte naman nung lalaki. Ba't sa Marzano? Siyempre, may crush si Rachel Morales Matubang. Nako po. Proud na proud ka niyan, di ba? Ang ganda ni Rachel, di ba? Kaya masabi doon sa walang thrill kung malaman na. Oo nga. Wala nang thrill. Mo, kailangan, ka din, parang shy type. Dapat ka lang, parang hindi halata. Oo. Tama. So, sa kaibigan naman, anong klaseng kaibigan si Rachel? Sa kaibigan po, kung kailangan nila ako, nandito lang ako palagi, syempre, para din ng kapatid na rin po. Kapag may problema sila, andito lang ako mag-a-advise. Oy, Boss Ramon Labrador, bahala ka dyan, Sabi ni Boss Ramon Labrador. Yung BF ngayon, yung March 12, secret pa rin. Bahala kayo. Sasagutin ko na lang yan sa birthday ni Langga. Pero Boss Ramon Labrador, bahala ka. Basta ang alam ko sa March 12, masaya ako. Di ba? Ay, grabe kayo, Ay, nako po, Elizabeth Ralos. Grabe ka talaga sa Marzano. Natutuwa ako sa iyo. Ay, nako po, tuloy na natin to. Ma'am Elizabeth, hello po. Oy, Rachel, tuloy natin. Kapag kaya kong financial, kaya ko naman. Bibigyan ko po sila. Mabibigay. Grabe to. Mabibigyan ko man na po sila ngayon. Oo. So, ano yung buhay noon at ngayon? Anong kaibahan? Alam natin na malaki yung kaibahan. Pero ikwento mo kung
Paano? Yung buhay hirap? po namin noon, sobra po talaga ang hirap. Halos sila mama nagtatrabaho ng kahit yung sobrang hirap na wala ng pahinga. Yung talagang Wawa, sila ng todo kayod po sila para kasi nga po yung sa isang araw nila na kulang pa para sa pagkain namin, sa pag-aaral namin. Syempre po baga minsan nga po pumapasok kami nang wala pong laman ang Hindi, tiyan. Minsan pumapasok kami wala talagang baon. Naranasan mo yun? Alam niyo po, nag-high school po ako, ang pamasahe po namin 15, di ang matitira na lang po sa baon namin 5 piso kasi 20 pesos lang po ang ibibigay sa amin. Oo. So, paano 5 piso? Ano kakainin mo, Rachel? paano mo ma-budget yung 5 piso na yun? Yung 5 piso na po, yung 5 piso na yun, iniipon ko po yun, then naglalakad po kami ng hapon. Naglalakad. Kasi sa umaga po, 5 piso iniipon mo, anong kinakain mo? 'Di ba? 20 pesos ang natitira sa kanila, 5 piso. Tapos yung 5 piso iniipon pa nila. nasa kain naman po kami kasi nga po yung tsaka nabaon naman po kami ng kanin. Okay. Si mama po yung nagluluto sa amin tuwing umaga. Siya po yung nag-aasikaso na. Nakakamiss na lang po yung pag inaasikaso ka ng magulang mo. Oo, iba pa rin. Ano ba? Mo, may almusal na. May almusala na, tapos yung pagkain nyo para sa school, nababaunin nyo, naka-ready na, yung ganun po, tapos gigising. Mabait yung nanay, ano? So, parang talagang piniprepare niya na lahat ng pagkain nila, no? So may, at least si Rachel, makikita mo, bata pa lang, marunong na mag-ipon, di ba? 5 pesos. Tingin na lang kayo para kumain. Namimiss lang po yun. Kasi ngayon po, bihira na lang. Hinahanap mo yung ganun. Opo, yung gigisingin ka na, anak, gising na, ganun po. Kaya yung po, yung iba po talaga yung ngayon. Siguro masaya din naman po noon, kaso ngayon po, syempre may kulang. Kahit po may pera nga po, wala naman po, hindi naman po kompleto. Oo, di ba? So, ayan, napag-usapan natin yan. So, if ever na may time loop, or yung gusto mo, yung oras na gusto mo ibalik, no? Ano yung gusto mo or ang dapat mo ibalik? Gusto ko pong ibalik kasi nga po, si mama pa ang gusto ko maibalik. Kasi kung si mama man po, gusto ko pong maranasan niya rin po itong nararanasan namin ngayon. Siguro po. Oh, tama, may nag-comment dito, ano? Si Glo Kwento, si Ma'am Glo, hello Ma'am Bing. Glo Kwento, baka kaya sakitin ang tiyan niya kasi may lipas gutom. Maaari naman po, no? Maaari din nakaapekto 'yon. No, sana maintindihan nila dito silang Rachel. Puso lang ang mga sinasabi dito. Totoo po, nakakayak din pinagdaanan nila Rachel. Totoo po. TWM Kurt Cassie, napanood ko din yung pinuntahan niya sa Mindoro, si Kamangyan. Sino yun? Si Kamangyan, no? Oy, shoutout po, Jeric Hondrado. Hello po. Kung nandito siya, masaya siya. Siguro, palagi siyang kasama ko kapag may mga ngayon po, may mga photoshoot, tapos sure yun, no? nakakakain siya ng masarap na pagkain. Di ba? Yung mapaparelax ko po siya. Yung katulad po ng pangako ko sa kanya na ipapariban ko siya, ipapamassage ko siya, isa-shopping ko siya, yung ganun po. Yun po yung mga pangako ko kay mama nun, tsaka nakakamiss lang po. Yun ang gusto mo mabalik. Gusto Kung ko if ever nabigyan ka ng kapangyarihan na ibalik yung oras. Siguro si mama po, iyaano ko na dito. Ibabalik ko na lang. Oo, no? Lahat naman ng anak siyempre nawalay sa magulang. Tsaka nakakamiss din po bagay may magko-comfort sa'yo na magulang mo na sasabihan ka na, anak, okay lang yan. Andito lang palagi si mama. Totoo po yan. Iba kasi yung mama at saka papa. Ano? Kahit nasa sa totoo lang guys, no, panahon ng World War II, mas maraming tumatawag sa mama. Kasi ako makananay din ako Mas malapit ako sa nanay ko. So, inaramdaman ni Rachel, naramdaman ko din, no. So, talaga napakahirap ang pinagdaanan niya. Tama ba? Boss Carino Nida, no, at Ariana Rose Kabilao, shoutout LZ Patalia at Feliz Berta Ada. Hello po. Mo nandiyan si papa mo, pero hindi lahat masasabi mo kay papa mo. Iba totoo. pa yung mama rin na po babae na masabihan mo. So, pinakamahirap na part lalo sa panganay na babae, yung di ka maka-open up sa
parents mo kasi tatay eh. Actually guys, kahit si Tatay Raysan yan, hindi niya rin naiintindihan minsan. No, iba pa rin talaga yung nanay. Yung nanay kasi, lalo sa babae, sa part ng babae, naiintindihan niya eh. No, pero yung tatay, iba yung views minsan yan eh. No, pero iba talaga yung nanay eh, no? So malaking bagay na nawala ka ng magulang, tapos sabi nga niya kung may ibabalik lang. So talagang mahal na mahal niya. Tapos natuwa lang ako dun sa point na sinabi niya na gusto ko siyang bilan ng masarap na pagkain. Bakit, Sir Merzano? Ibig sabihin guys, hindi sila nakaranas ng masarap na pagkain. Ngayon lang. Pero kung tutuusin, noon pa talagang deprived sila even sa masarap na pagkain. Tuloy muna natin to guys. Bilang isang social influencer, ano ang mapapayo mo ngayon sa mga kabataan? Sa mga kabataan po, kung gusto nyo naman po maging isang katulad natin na influencer din, huwag po kayo mag-expect na may mga tao na gugustuhin kayo at yung parang susuportahan kayo sa sa kung ano kayo. Kasi sa mga nangyayari kasi sa akin ngayon is kahit yung maayos ka naman sa maayos naman yung pananamit mo, talagang maayos man pananamit mo or hindi, talagang may masasabi sila. Oo. Kaya tayong may papayo ko lang, maging matatag ka lang sa kung ano yung ginagawa mo. Tsaka maging ikaw mismo yung pag nandito ka sa social media, ipakita mo kung sino ka talaga. Sabi nga eh. So, ibig sabihin guys, sa mga umaalis, ayaan nyo na yung mga umalis kay Rachel. Naintindihan pala ni Rachel eh. Aminado siya na talagang it will happen na talagang may mga taong ayaw sa'yo. So, aware na si Rachel. So, babayaan nyo na yung mga umalis, bahala sila sa buhay nila. No, ito yung masarap i-follow, di ba? Wag mong baguhin ang sarili mo dahil lang sa iba. Yes, oo. Huwag mong babaguhin. Babaguhin. Gustuhin ka nila kung anong meron ka. Kung talagang tunay na supporter sila, kung ano yung ipinakita mong ikaw, matatanggap ka nila kasi tunay sila eh, tsaka mahal ka nila. Kaya, naalala ko yung si Kamang yan, yung sa TikTok. Huwag niyo napansinin yung guys. No, pero walang kwenta yun. Nagpapansin lang. nang pasalamat na lang tayo dun sa mga tanggap tayo, sa mga nakaka-appreciate sa atin. Tama. Kasi kahit ganun ka, mahal ka nila at tanggap ka nila. Tama. So, paano ba magmahal ang isang Rachel Morales? Kapag nagmahal po ako talagang todo. Kaya kapag Wala, at nakita niyo yung ginamit niyang word, kapag ako nagmahal todo. Todo, no? Pero Rachel, payo ko lang sa'yo, huwag mo masyadong itodo. Always magtabi ka para sa sarili mo. Remember? Siyempre, masakit din naman kapag yung kapag yung may nagawang yung mali. Siyempre, masakit para sa akin kasi buhos talaga kung magmahal. Nako, nakakatakot. Ano ba, nabubulol ako. Ito guys, huwag niyo mapagkamalian, no? Kasi bata pa si Rachel. Kahit ako noon, no, nalalagay ko yung sarili ko. Kasi noon, nung binata ko, akala ko, pag nagkaroon ako ng girlfriend noon, siya na talaga. Siya na yung mundo ko. No, parang ganun ako noon eh. Talagang pagbata ka kasi, nandun yung point na talagang binubuhos mo lahat. Pero ako din sa point na to, makikita mo si Rachel, talagang kung magmahal siya, talagang todo. Pero syempre, always, ito guys, silitok lang, always magtitira ka ng pagmamahal mo sa sarili mo. Huwag mo ibubuhos ng todo. No, ibig sabihin, alam nyo guys, hindi naman porket hindi mo binigay 100%, hindi ka na totoo. Hindi po. Meaning, mas totoo ko pa nga eh. Kapag nagtabi ka ng pagmamahal mo sa sarili, tapos nagmahal ka ng iba, yun ang tama. Pero always, don't forget na magtabi ng pagmamahal sa sarili. Remember that, guys. No? At tuloy muna natin to. Baka mali po, guys, ha? Baka masaktan po kayo sinabi ko. Pero para sa akin, wag niyang ibuhos ng todo. No? Tandaan nyo, guys, kapag ang isang taong mahal na mahal ka, hindi mo naman kailangan ibuhos ng 100%. No? Kasi kung mahal ka ng tao, kahit nga 10%, basta mahal ka, mamahalin ka niya. Kahit 10% na ang pinapakita mo. Kahit sabihin na natin 5%. Magmahal ka, mahal ka talaga niyan. Pero, always guys, ako para sa akin sa akin lang to huwag kayo magbubuhos ng pagmamahal. Yun po para sa akin lang to baka mali po ako i-correct nyo ako. Example anong sakit yon. Example lang, halimbawa, para maiwasan ng taong magmamahal sa'yo. Ano po ba yan? Sagat po ng dinosaur. Ay nako, ang dami nagpapa-shoutout. Hello po, sabi ni Nilda Kaguma, yes, magtira lang wag buhos praying for you, yan po ang tama. Artemia Limbago at si Marisa Bedorio, sa lahat ng umiibig, wag ibuhos ang lahat, magtira ka. Opo, pero guys, ito guys normal to sa isang teenage. Kasi po naranasan ko yan, talagang buhos ako. Buhos talaga ako guys. No, buhos talaga ako.
Pero syempre, sabi nga, no, kung magbubuhos tayo ng pagmamahal, igit palagi sa Panginoon. Kasi tayo bilang tao, hindi natin lahat magagawa. Hindi natin control lahat ng bagay. Hindi po natin control lahat ng bagay. Pero, kapag ibinuhos natin ang pagmamahal sa Panginoon at ang pagtitiwala sa Panginoon, lahat ng minamahal natin, iingatan at i-guide ng Panginoon. Yun po ang paniniwala ko. No, kaya kung ako sa tao, syempre, always magtitiraan ng pagmamahal sa sarili. Pero kung gusto mo magbuhos, dapat sa Panginoon, number 1, hindi sa tao. Di ba? Tuloy natin to. Para maiwasan niyang gawin or para masabi niya, ay, hindi ko ito pwedeng gawin kasi magagalit si Rachel. Ano po, siguro yung mga ayaw talaga na ano, dapat alam niya yun dapat ma-sense niya yun na, Tama naman. Ay, kasi ano na siya, nasa tamang edad na siya, alam niya na yung sarili na, Tama naman. ano yun, na mali yun, na dapat hindi yun gawin kasi, Tama naman si Rachel nasa tamang edad ka na dapat alam mo na yung ginagawa mo. Tama naman yung guys. Agree ako doon Dapat aware siya sa nararamdaman dapat mo. aware siya kasi Oo. siya ang mas nakakakilala sa Tama. akin. Tama. Tama yun. So, sa mga tinatamasa mo ngayon na blessing, so, naging mayabang na ba si Rachel Morales? Oh? Never po. Hindi ko po inano yan sa sarili ko na maging mayabang kasi nga po, nagdaan rin naman po ako sa kahirapan tsaka hindi naman po ako ipinanganak talagang mayaman. Oh, di ba? So, kung ano po yung dating Rachel, naroon pa rin po. Siguro may nabago lang sa pananamit ko, syempre, sa mga nagbibigay po bagang sponsor, nagpapadala ng magagandang damit. Tapos Kita nyo yun guys, meron siya pagmamahal sa sponsor. Siyempre, ano yun, gusto niyo mo gawin niyang basahan yun. Yung iba, Rachel, dapat nung paano ka nakilala ng mga fans, dapat ganun ka pa rin. Parang sinabi nila, kung Rachel, dapat yung damit mo na malaki yung damit, dapat ganun pa rin suotin mo. Mga tanga, no? Ayaw nilang gumanda si Rachel. Ayaw nilang makaranas ng magandang pananamit si Rachel. Yung mga sponsor nga, nagbibigay ng magandang damit At masasarap na pagkain Dinadala pa sila sa ibang lugar. Masama ba yun? Hindi masama yun. Hindi masama na iparanas mo sa isang batang katulad ni Rachel na dating mahirap, iparanas mo yung ganung buhay. Hindi masama yun. No? Yung iba dun, ang totoo lang nun yun, nagmo-motivate sa mga ganun sa mga basher, inggit lang talaga. Nak ng pating. Tuloy natin to. mga sexing damit, sinusuot ko lang but na-appreciate ko naman po. Siyempre, ina-enjoy ko lang bilang ganito pala ang katawan ko. Siyempre pag nagtabaan na ako, di ko na masusuot yung mga ganda. Totoo yun. Di ba? Totoo yan. Pag tumaba siya, baka hindi niya na masuot yun. Tsaka kasi minsan, may mga sponsor kasi maedad na, mga senior citizen. Kasi po, wala na po akong apo, sabi niya. Ibang apo ko malalaki na. Ngayon, syempre, sponsor siya, gusto niya makita, syempre, matanda ka na. Syempre, pag matanda ka, minsan gusto mo rin magsuot ng gano'n, kaya lang hindi na pwede kasi kulubot na. Di ba, syempre, kung ikaw magsusuot ng sexy, syempre, kulubot ka na, para ka ng ang tawag dito guys, yung prunes. Yung balat mo, para kang guys, yung tuyo-tuyo na, di ba? So, hindi na pwede. Siyempre, ikaw natutuwa kay Rachel. Ay, ganitong damit. Gusto ko itong suotin ng dalaga ako. Ibibigay ko na lang kay Rachel. Siya na lang pagsusuotin ko. Siyempre, si Rachel naman, hindi ka aayawan. Ibigay mo yun Siyempre, susuotin niya. Ang problema kasi, guys, si Rachel pag nagsuot, ang ganda Anak lang pating Pag si Rachel pinagsuot mo, kahit anong damit, pinagsuot mo, ang ganda. Kaya yung mga inggit, sasabihin ako, maarte na si Rachel. Nagbago na siya. No, malandi. Nagsuot na lang sexy, malandi na. Mga anak kayo ng pating. Dapat sa inyo, ipakain sa sa manok. Hindi, Sir Marzano, dapat sa buhaya. Kaagigil nak ng pating Yung nasayang, mamamatay rin naman. Oo! Nako, tama Tama! Kasi kung ako naging ganyan din yung kabataan ko ba? Ay, nako! Susuotin ko talaga. Oo! Ang gaganda. Ngayon, hindi ko na masuot. Diba? Pagkakataon mo na para suotin yung magaganda. Si Ma'am Rhea Olarte, aminado siya kasi medyo dumaki na si Ma'am Rhea. Syempre ngayon, di ba? Siguro si Ma'am Rhea Olarte, sexy. Baka magsuot ng two-piece. Siyempre, babae
babae guys, 'di ba? Tuloy natin 'to. Ang damit na dati hindi mo nabibili ngayon. Oo. Halimbawa mo ako ha. O ngayon si Ate Rhea hindi na masuot. Oh, 'di ba? Oh. Kaya suotin nyo lang kung ano yung gusto nyo suotin. Tama. Tama, yun. lalo na Yes. Oo, naka-event. Nakadepende lang naman po talaga. O hindi naman lahat. Oo. Everyday, ganyan. Hindi naman porket. Yung next week ka pero nakapajama at blouse. O di ba? Nag-react din ako noon. Bakit kaya nakapajama si Rachel is ilog yun? Oo nga. Oo nga. Pero dami pa rin nag-react. Pero never mind. Ayaan mo na lang kasi opinion nila. Kasi nga hindi sila pinagpala. Si Rachel kasi pinagpala ng lahat. 'Di ba? Pinagpala si Rachel. Ganun talaga si Rachel sexy eh. Anong gagawin natin? Yeah? Kayo hindi kayo sexy, manahimik nga kayo. Yun. No? So, ano ba ang plano ni Rachel for the future? Plano ko po for the future. Yung ipagpatuloy po yung ganitong ginagawa namin nilangga. Tapos ang supportahan siya. Siyempre yung family ko muna po bago po yung sa amin dalawa nilangga. Oh. Kasi siyempre pangako kay Papa, uunahin ko muna sila Tama. bago yung sarili ko. Kahit ngayon po, mas inuuna ko po ang pamilya ko kaysa sa sarili ko. Yan yung mabait na bata, na anak. Baka mamaya, Sir Mars, bakit sinabi ni Rachel una yung family kaysa sa kay Ruel? No? Baka mapagkamalian nyo, guys. Remember, guys, wala pa sila sa point na stage na sila na. No? Hindi pa sila mag-asawa. Pag nag-asawa na yan, magbabago yan. So, normal yan, guys. Siyempre, ang ipapriority mo, family mo, siyempre, hindi ka naman agad-agad, hindi ka naman pwedeng unahin mo si Ruel. No, guys, real lang to kasi nag-aaral pa siya. Pero darating ang time, magbabago yan. Kasi ako ganun ako eh. Family first. Later on, nung nag-asawa na kami, no, syempre iba na yung priority ko. Nung nag-asawa na kami, ang priority ko na yung sarili kong family. Then yung family ko, yung kamag-anak ko, no. Pero ganun po. Pero kung titignan nyo guys, baka mapagkamali ng iba, i-correct lang natin, no. But Sir Marzano, sinabi niya, una family, hindi si Ruel. Of course, family first, kasi hindi pa naman sila mag-asawa. No? Syempre, mag-uyab lang. Di ba? Pero yun ang point doon, guys. Baka kinukorek ko lang, guys, ha. Kinukorek ko po. Kung titingin kayo yung stage, titingnan yung stage, hindi pa sila mag-asawa. Pero pagdating ng panahon na mag-aasawa sila, magbabago din yan. Maniwala kayo. Syempre, pag mag-asawa ka na, ang priority mo na sarili mo ng pamilya. Then, secondary yung family mo. Di ba? So, tuloy natin to, ha. Tama ba ako doon, guys? Baka mali ako, ha. Baka sabihin nyo, Sir Mars, dapat si Ruel ang unahin niya. Hindi kasi ganun, eh. Nag-aaral pa kasi siya. No, baka mamaya pag inuna niya, si Ruel ang uunahin ko, di mababas na naman siya. No, di ba? Siyempre normal yan, guys. Unahin niya muna yung family niya, then si Ruel of Malalag. Di ba? Siyempre pag nag-asawa na, ayan na, doon na magbabago yan. So, anyway, tuloy natin to, ah. na wini-wish o hinahangad ng iba. No? Yeah, pamilya muna bago sarili. Di ba? So, ito naman about kay Ruel. No? Paano na-attract si Ruel kay Rachel? Yan ang gusto ko malaman. Or paano na-attract si Rachel kay Ruel? Paano na-attract si Ikaw, Rachel? paano ka na-attract? Actually po, na-attract ako sa kanya dahil mabait po siya talaga. Yung pagiging seryoso niyang tao, talagang andyan. Yung pagiging sincere niya sa pagmamahal niya sa akin, talagang andyan. Yung tipo... Ayan guys, sa last time napanood ko yung, sabi ni Ruel, wag daw i-react eh. Dadaanan ko lang. Sa lahat ng mga fans na nag-overthink. No, siguro guys, paniwalaan na lang natin si Rachel. Kasi, but Sir Marzano, kasi alam mo, si Rachel ang nakakilala kay Ruel. Kahit ako guys, mag-comment ako dito, but still, hindi ko kilala si Ruel ng lubusan, 100%. Ngayon, kung tatanungin mo, no, kung sino mas nakakilala kay Ruel, siyempre, family niya, mother niya, parents niya. Pero, isa na dyan din si Rachel. No? Basta sinasabi ni Rachel, may tiwala siya kay Ruel, doon kayo mag-focus. Kaya, ako guys, sa mga wag na tayo mag-overthink. Walang remember guys, no, sa isang relasyon, sa isang pangyayari, wala diyang perpekto. It came up minsan na talagang meron tayong makikita na dapat yun, natatakpan ng pag-ibig. Kapag may pag-ibig tayo o mahal natin ng Rachel, kahit na may nakita tayong parang mali ata ito, no? Although minsan parang napapa-comment tayo, parang may mali doon si Ruel, parang may mali doon si Rachel. No? Pero ang basic, no, mahalin natin sila. No? At unang-una, hindi natin sila kilala personally. No? Kung may magko-comment man sa kanila, silang dalawa lang. Silang dalawa ang nakakakilala sa sarili nila.
Ako hanggang comment lang ako, pero hindi ko pwedeng sabihin na tama ako. Alam ko lahat, no. Ang nakakaalam dyan si Rachel tsaka si Ruel. Kaya sa mga nag-overthink kay Ruel, nasa inyo po, no? Hindi ko kayo pipigilan. Pero para sa akin, medyo alalay lang tayo. Tapos, huwag tayo mag-overthink. Trust Rachel. Trust Ruel. Kung sinasabi nila na tiwala siya kay Ruel, ganun din si Ruel, tiwala siya kay Rachel, so be it. No? Ang magagawa lang natin as a fans, huwag tayong mag-overthink. Magtiwala lang. Yun ang pinaka-the best po. Kasi ako, hindi ko naman sila kilala personally, guys. Pero si Rachel sa si Ruel, nag-uusap yan off-cam at nakikita. Yung mga bagay na yun, privacy na yun. At yun, hindi na natin dapat pakialaman. Buhay na nila yon. No, sana po, huwag kayong magtampo sa akin. May nasabi ako, no? Kasi napanood ko yung live ni Ruel. May point naman si Ruel. Pero, syempre, no, dapat medyo mag-assess lang din si Ruel, no? Para maiwasan yung mga ganon. Pero syempre, ganun talaga guys, nasa social media. Ako minsan nag-a-adjust din ako Normal lang yun, may nakikita yung mga fans, may mga viewers na talaga napapansin. So ako nag-a-adjust ako. Pero hindi ibig sabihin magagalit tayo sa kanila, no. Pero syempre sa mga viewers guys, no, huwag tayo mag-overthink. Maawa tayo sa kanila. No, sabi ko nga, wala namang perfectong tao minsan, nagkakamali, nagkukulang, no. Inaano ko lang to guys kumbaga parang inire-ready ko na kayo na hindi ko sinasabi nagkamali si Ruel, hindi ko sinabi nagkamali si Rachel. Ang point ko lang, no, kung if ever na magkamali sila, sa tingin niyo nagkamali sila, dapat matakpan niyo ng pag-ibig. No? Ang pag-ibig ay hindi ang pag-ibig, no, hindi naniniwala sa mali. Ang pag-ibig, no, ay lagi sa tama. So, doon tayo lagi, guys. Ang pag-ibig ay mapagkumbaba. Kung magkamali si Rachel, magkamali si Ruel sa atin, bilang viewers or fans, dapat unawain natin sila. At lagi natin silang ipapanalangin. Yun yung magagawa natin. Pero overthink, it would not help, guys. No? Magiging worse lang ang lahat kapag nag-overthink tayo at nag-iisip tayo ng kung ano-ano. So, tuloy natin to. Kahit na ilang beses ko siyang sinabihan na ganun nga po. Pero andyan pa rin po siya. Yung tipong kakamustahin niya ako, yung tipong tatanungin niya ako kung kumain na ako, ganun. Tapos, yung pag-care niya sa pamilya ko, andyan po. Kaya, yung pong Ito, may mga nagko-comment guys, di ko lang papalapasin, no? So, sabi ni Boss Eddie MTV, at isa yung sa mga fans, sana wag na tayo mag-demand sa dalawa. Sila ang nakakaalam kung anong meron sila ngayon exactly. O si Lito Ignacio at saka Sir Merzano, lahat na lang para utos na lang ang ginagawa nila. Totoo po, no? Hindi na kayo nag-advise, controlling na tawag doon. Nagko-control na tayo. So sa akin naman, no, so siguro iba nabigla lang, yung ibang fans nabigla lang sila, siguro hindi naman nila sinasadya. Syempre mahal nila yan, guys. Normal lang naman 'yon. Pero wag lang tayo magiging controlling, no? So tama naman yung mga sinasabi. Parang nagbago na nga si Ruel sa kanya ngayon. Siya sweet kay Ruel. Dati si Ruel ang lambing. Cora Porras. Hindi ko pa masabi kasi guys, meron niyang off-cam Alam niyo guys, no? Kasi minsan, ganun talaga guys Parang bibigyan natin sila ng point na talaga minsan magbabago po talaga. No? Pero hindi ibig sabihin hindi na sila sweet. No? Tandaan nyo guys, may mga bagay na hindi natin nakikita off-cam. At ang totoo po, ako in the end, ang nakakaalam lang yan si Rachel sa si Ruel. Sila na po makakapagsabi niyan. Makikita nyo naman po yan. As long as lagi sila magkasama, minsan off-cam lang. Kasi ngayon, nung araw kasi, walang cellphone Kailangan mo puntahan sa bahay di ba? Pero ngayon guys, video call, tawag ka lang, text message ka lang. So, yun, di natin alam yun. So, hindi ako pwede magsabi na nagbago na si Ruel. I cannot tell it guys. No? Kasi hindi ko nakikita 24 hours. Kasi minsan, mamaya mag-comment ako na, nga, nagbago na. So, baka magka-problema tayo at di naman natin mapapatunayan yan. So, tayo pa mamamali. Agree ba kayo doon, guys? Baka mamali po ako, Ang alam ko, kaibigan ng namatay ni mama ni Rachel, nagpakilala kay Vincent, kaya masabi ko lang, hindi, made in heaven silang dalawa. Tama, Boss Ramon Labrador, Cora Porras, alam ko na if saan mapapunta ang comment mo, gagawa ka na naman ng issue, sabi ni Bingo. Yan, inawat ka ni Ma'am Bing, di ba? Awatin na po natin yun at very good si Ma'am Bing doon. Thank you, Ma'am Bing! Yung panahon na talagang kailangan ko,
andyan po siya. Okay. Kaya siguro po di ko rin naman po Nahulog yung loob mo. Opo, mabait po talaga si Langga. At saka hindi naman ano yun sa babae siguro madali niya naman sigurong matanggap, no? Or mahulog ang loob sa lalaking Ako, gano'n. yung gusto ko po talaga is talaga nakita ko sa kanya. Oh, Yung Parang ideal man mo. Opo, yung tipong mabait na okay. gwapo pa. Tapos, syempre, mahal yung pamilya ko. Yun po yung gusto ko na kung mahal niya ako, dapat mahal niya din yung Yun. pamilya ko. Yun yung tama doon, no? Pag mahal niya ako, dapat mahal niya din yung pamilya ko. Di ba? Tama naman yung guys. Kasi ganun din naman po ako eh. Kapag mahal niya ako, mamahalin ko rin yung pamilya niya. Ganon. Tawag doon give and take. Tama naman yung guys. Agree ako doon. Ganon. So, ito, kumusta ang pagtitiningin na ninyong dalawa ni Rowel? Okay naman po. Wala bang problema? Ay, wala po. Wala po nagiging problema. O, tama. Napapakomment ako sa mga fans eh. Azil Vergara, mata lang ng iba ang sinasabi nagbago. Walang nagbago sa kanila. Mas minabuti na nilang ngayon na magbigyan sila ng privacy sa dami na nag-edit sa pic nila at caption bastos. Totoo po, di ba? Last time may nagsabi, na-comment sa akin. Nagpunta daw ng motel, di ba? Bobo, di ba? Alam mo, gawa-gawa lang. Siyempre, pag nagpunta ng motel si Ruel sa Acceleration, makakasuhan yung motel. Tanga ka ba? Hindi ba 17 years old pupunta ng motel? Ano kayong gawain mo? Pinapasa mo kay La Rachel eh. Yun yung nangyayari. Kumbaga, hindi sila masyadong, no? So, medyo, para sa akin, tama si Azil Vergara, parang nagiging private na sila masyado. Medyo privacy lang. Medyo hindi tayo nasasanay, no? Pero masasanay din tayo niyan. So, medyo, siguro may mga portion na nagpa-private na sila dahil nga sa pambabastos at pangbabash. No? Siguro may mga ganong portion, guys. So, sa medyo, may point naman si Alfagera. Sino pa dyan? Melens TV, dapat lawakan ang pag-iisip kung totoo ka-love mo or supporters ng Maglangga, huwag sila maghawakan ng leeg at may private din naman mga yan. At nag-aaral si Rachel, dapat lang po, love lang po tayo. Mary Hope, good morning sa Marzano, watching from Dubai. Hello, Mary Hope. Brenda Star, sino itapon mo sa dagat? Ano ba to? Hindi na pinakita kaswitan nila kasi mabash ang si Rachel na awa na si Ruel. Tama naman si Anisha Gizado, di ba? Kasi alam nyo guys, grabe na kasi. Di naman, huwag nyo mapagkalma lang guys ha. Ang point ko na kasi, nagiging sweet talaga sila guys eh. No, kumbaga parang yung, alam mo yon, yung sobrang sweet na sila guys eh. Baka mapagkamalan nyo, no? Kumbaga parang napaka-close na talaga nila guys. As in, napaka-close. Siguro talagang medyo private mo tayo, medyo hinay-hinay tayo Rachel, di ba? Kasi nga may mga naiinggit eh. Although wala namang problema yun. Kaya lang syempre nag-iiwas lang sila. Baka may mainggit, tsaka may mamintas. No? Siguro medyo nag-aalalay lang yung dalawa. So, syempre, si Ruel nagpapalaki ng katawan, nag-gym, di ba? Siguro medyo gusto niya mag-focus muna sa pag-gym. Medyo nagmamadali siya magkaroon ng abs, di ba? Si Rachel naman nakapokus sa pag-aaral, medyo, di ba? So, may mga ganong bagay. Huwag natin bigyan ng kulay yon. Kasi pag bigyan natin ng kulay yon, wala mangyari, guys. But still, hindi natin alam ang lahat ng pangyayari sa buhay nila. Hindi tayo si Mike Enriquez, 24 oras. Mambing, ang nabago po, hindi na nag-vlog si Ruel sa pagsundo o pagdalaw niya kay Langga kasi ginawa niya na private para yung moment na yon sa kanila na lang. Tama naman si Mambing. Kaya minsan, pansin nyo, bihira na live o vlog na magkasama sila. So, di ba? Maaaring ganun yung ano eh. Di ba? Tama si Archie. Yun pala desisyon. Di ba? Di ba? Luis Bimindak, Gulingan. Since nagkaroon ng Rochelle, ako ay support na sa kanila. Sometimes, silent viewers at minsan, di nag-comment but I love them 100%. Sino ba yung magandang comment dyan? Mary Jean Duleton, alam nyo po why minsan may distansya din sila sa isa't isa. Tama. Dahil na din dun sa mga mapangusga, di ba? Nakapagdikit na dikit at lagi magkasama, may issue, yung mga kikitid ang mga utak ng pating. Di ba? Ma'am G, hindi nahiya si Rachel kung ano suotin. Naalala ko pa nga nung punta ng SM kasi may vlog si Rob. Sa kanya, binilan ng damit kasi sabi niya wala akong damit maisuot. Umalis ang tsinelas butas at nakapangbahay lang, di ba? Ay, tuloy na natin to guys. Pero guys, ang gaganda ng comment nyo ha. Tuloy muna natin to. Diyan lang kayo ha. Masaya Lagi ba po kami magkasundo. araw-araw? Ay,
palaging masaya. Ayan. So, yun na. Kahit maraming dyan, basher na naggagawa ng issue, masaya kami palagi. Oh, Okay, tama na guys. Kasi may mga basher. Sinabi ni Rachel, palaging may basher. So maybe nagbabago yung ganung style nila. No? Kasi talagang, alam nyo guys, talagang mapapayehe ka eh. Diba? Napaka-sweet na nila eh. Sa akin, wala talagang problema yun guys. Kaya lang sa makikita ng utak ang problema natin. As sinabi ni Rachel, palagi may basher. Tuloy natin. tawanan lang Yes. Oh. Ayan, dami namang kinilig nito. Dami umiyak ngayon sa tanong na to, sa sagot na to ni Rachel. So, yung promise ni Ruel sa iyo, naniniwala Awit vlog, ka ba hello. na doon? Ayaw po. Ano daw? Kasi yung tipong yung kasing hinahanap ko sa lalaki yung nakikita ko sa kanya yung palagi niya akong sinasama sa sa lahat ng plano niya sa buhay. Oh. Kaya Di ba sabi ni Rachel, lagi ang sinasama niya sa plano sa buhay. No, hindi natin alam yan, guys. Sir Marzano, maraming ibig sabihin yan, guys. No, ito guys, bibigyan ko ng idea. Baka hindi natin alam. No, meron na silang lupa. Meron na silang bank account na magkasama. Hindi natin alam yan, guys, ha. Kasi malakas yung loob, sinabi ni Rachel, kasama siya sa plano ni Ruel. So, para sa akin, may something na malalim na hindi natin alam. Na sila lang nakakaalam. Na para sabihin mo, kasama ako sa plano ni Ruel. May malalim dong guys, na hindi natin nakikita sa camera. Pero alam ni Rachel yun. Yun mga ganung bagay, hindi natin alam yun eh. Doon ka mapapaisip eh. Diba? Awit vlog, shoutout. May napako, si Paul Ami TV nandito. Sino pa? No, sabi ni Hope, Mary Hope, wag mag-overthink. Hindi porke hindi na sila, Hindi porke hindi na sila nakikita magkasama may nangyari. Bigyan natin ng privacy. Ang maglangga, umiwas lang sa sabihin ng iba. Iba below na ang pambabash kay Rachel. O sabi ni Paul Ami, may nanalo na. Tuloy natin to. Paul Ami, hello. Talagang tatandaan nyo napansin to. Ito, papakita ko sa mga viewers ha. Pag ang babae, ganito reaction. Tingnan nyo guys ha. Tingnan si Rachel yung mukha niya. lahat ng plano niya sa buhay. Tingnan nyo guys ha. Tingnan nyo ha. Kaya Lahat ng plano niya sa buhay. Ngayon, sasabihin ni Rachel dito guys, hindi niya babanggitin, pipigilan yung bibig. Tingnan niyo yung uso niya rito. Pipigilan niya. Talagang But Sir Marzano, gano'n ka ng gano'n. Kasi ganito yun. Pinapakita ko lang sa inyo, merong malalim na between Rachel at Ruel. Sinabi niya kasama ako sa kanyang plano eh. Pero meron siyang gustong sabihin, hindi niya mabanggit. Na hindi na natin alam na sila nakakalam. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Tingnan mo si Rachel, pinipigilan niya yung ibuka yung bibig niya. Gusto niyang banggitin, hindi niya mabanggit eh. Kasi bawal eh. No, kasi nga private na yun. Sila nakakaalam. Tingnan niyo, ulitin natin to guys. Si Rachel. Pinipigilan niya, tingnan niyo. Kung nanonood ka mabuti panoorin mo to. kaya talagang Alam niyo na po. Hindi niya mabanggit Masaya ba si Rachel? So para sa akin, sila nakakaalam. Kaya yung man nag-overthink niyan, bala ka sa buhay niyo. Bala na kayo mag-isip. Basta ako, paniniwala ako sinabi ni Rachel. Diba? Kasama siya sa plano ni Ruel. Malay natin, meron na silang sasakyan. Okay? Meron silang bahay, may bahay na sila dyan. May lupa na nakuha. O kaya, meron na silang joint account. Maraming ganun guys eh. Opinion ko lang yun, pero hindi ko sinasabing totoo nga. Okay guys, huwag nyo mapagkakamalian. Pero kung ikaw titingin dito, gusto sabihin nila, hindi niya mabanggit Diba? Ganun dapat manood. Tuloy natin to. Rachel ngayon. Opo, sobrang saya ng puso ko. Halata naman Ate Rhea. Gusto mo ba pa ako dito, mag-vertical pa ako dito. Blooming ngayon, no? Sabi ako. Dati din. Kayo mamaya ang happy. Rachel, sampalin mo ng boxy, Ate Rhea.
Alam ba, Ray, hindi ka ba naniniwala? Ang haba-haba ng hair ko. Sampalin kita ng hair ko eh. Hindi na tinatanong, syempre mahal niya si Ruel. Di ba? Yun lang guys, manonood ka lang, di ba? Tam ni Rachel, ang haba ng hair ko, sampalin kita ng hair ko eh. Di ba? Ay mo maniwala. Guys, good vibes lang, huwag kayong seryoso. Tuloy natin to. Ayan, kung papipiliin ka, ayan, sa noon o ngayon. Siguro kung papipiliin po ako. Siyempre, noon, nandyan si mama mo. Yes po. Ngayon, nandito si Ruel. Kung papipiliin ka lang. Ay, Parang ang hirap magpili. ang hirap niyan ah. Parang sinabi mo, Ate Rel Olarte, kapag merong merong isang bangka, isang tao lang pwede mong parang Boy Abunda. Di ba sabi ni Boy Abunda, merong isang bangka, isang tao lang pwede mong iligtas. Sinong ililigtas mo, si Ruel o yung nanay mo? Ang hirap ng tanong mo. Ay, pero okay tignan natin sagot ni Rachel dito. Ang hirap magpili. Ang hirap! Andito yung dalawa kong mahal. Oo, mababash ka pa pag pinili mo yung isa. Ang hirap na ito, naknampateng. Di ba? O, tuloy natin to. Ay, charot! Pwede in the center. Pwede ba parehas na lang? Oo. Kung may gusto man akong ibalik, yung noon, tapos ipunta ko ng Oo. sa ngayon. Tama! Kung pwede lang. Kung pwede lang. Pwede Kasi naman. Masaya naman noon. Masaya din naman dito. Oo, di Pwede ba? bang i-combine na lang? Oh, di ba? Mas paniniwalaan ko si Rachel. Di masaya siya noon, mas masaya din siya ngayon, di ba? I-combine na lang, di ba? Di ba? Yun na yung guys talaga naman, Pero yung saya mo noon at ngayon, same lang. Or mas, saan ang higit? Ang ngayon or ang noon na saya? Parang hindi ko masasabi ngayon kasi nga po, mas Magkaiba kasi ito guys, magkaiba kasi yung saya noon. Siyempre yung affection mo sa nanay mo bilang nanay. Ngayon kasi yung affection mo kay Ruel, siyempre hindi lang bilang nanay, siyempre bilang mag-uyab. Siyempre iba yung feelings kaya hindi mo siya may compare Iba yung pagmamahal sa nanay, iba yung pagmamahal sa boyfriend. Ano ba, nagkakamali ako palagi? Ba't palaging boyfriend sinasabi ko? Di ba? Pero opinion ko lang yung guys Pero para sa akin, mag-boyfriend na sila. Pero yun nga, ang point ko lang dito, magkaiba kasi yung nararamdaman niya sa nanay niya. Iba yung love ng nanay, iba yung love ng boyfriend. Opinion ko lang to guys So mag-iba yung ni Ruel tsaka ni Ruel tsaka ni Rich. Iba yun, kaya hindi mo pwedeng i-compare. Pero kung tatanungin ako, syempre magkaiba yung level of happiness mo doon. No? Pero syempre pares masaya yun, di ba? So magkaiba lang. Kasi baka mamaya, hindi mo pwedeng i-compare Kasi nanay mo yun, iba yung pagmamahal ng nanay, iba na yung pagmamahal sa lalaki dun sa ka-MU mo, di ba? Tuloy natin to. Tama ba ako? Tama ako. Baka may kumontra dyan sige, tuloy natin to. siguro mas masaya kung may noon pa rin. O yun. Oo. So, naintindihan natin yung, syempre yung mama Ang hirap mo. po talagang mamili. Oo, shit, correct, tama yan. Ang hirap mamili kasi parehas masaya. Oo, at mahal mo, pareha Yes mahal po. mo. Oo. So, ito. Ay, grabe naman. Si Paul Ami TV, sabi nyo, sa akin bro, opinion ko rin, mag-BF na yan. Di ba? Sa LZ Pattaya, yan ang pag nagmahal ka at tas papipiliin mahirap. Tama yun. Grabe yun. Tama, Paul Ami. Basta sa atin lang to, opinion lang namin to, sila na. Sabi mo ba na yung taong nagmamahal sa'yo, yun na talaga yung sabing the last and the forever? Yes po. Oh. Talaga, wala. Grabe naman, Rachel. Ang bilis mo nang sumagot. Hindi pa ako humihinga, sumagot ka na. Ang bilis ng tanong niyo. Tinanong siya ni Rhea Olarte. No? Nung ako, paghinga ko pa, biglang si Rachel sumagot na agad. Ang bilis no? Kaya masasabi mo, totoo yung sinasabi niya rito. Mahal niya si Ruel nyo guys, ihinga pa lang ako, sasagot na agad si Rachel Tingnan nyo guys, ang bilis Sabi, the last and the forever. Tingnan nyo. Ang bilis! Talaga, wala. Grabe ka, ang bilis naman Rachel. Ihinga pa lang ako, nag-yes ka na agad. Isa pa. Ang bilis talaga Yun na talaga yung sabi, the last and the forever. Yes po. Ang bilis! Talaga, wala. Yun na po talaga.
dugo at parang Sikit ang dibdib ko. sa tuwing nakikita ko na magkatabi kayo. Kahit di naman tayong dalawa, lagi na lang pinagsasalosan siya. Bakit ba siya at bakit di na lang ako? Rachel Morales Matubang. Grabe, ang bilis sumagot ni Rachel. Yes talaga. Ihinga pa lang. Sumagot na agad si Rachel. Ganun ang nagmamahal, guys. Walang patumpik-tumpik. Talagang sinabi ni Rachel, mahal niya si Ruel of Matubang. Talaga yung nasisense ko na talagang may future. Talagang Galing! may forever. No. Nakilala namin kayo ni Ruel sa serye ni Kalinga Prab. Sobra. Doon namin kayo minahal, nakilala ng ano. So, ano bang mga experience or anong bang na ano mo doon? Siyempre first meet ninyo doon. Experience po, syempre, nakaka-pressure. Na-pressure po talaga ako. Oo. Kasi nga po, syempre, baka po may mamali ako ng sasabihin. Syempre po, serye-serye po baga. Kaya, pero nag-enjoy naman po ako ng ginagawa yun. Parang ano na yung ginagawa po namin, parang normal na lang. Normal na lang. So yung first meet ninyo ni Ruel nung sa serye, anong masasabi mo sa kanya? First meet Siyempre, po, unang-una, hindi mo pa lubos makilala yun. Na-attract ka na ba agad? hindi naman po, napugian lang po ako. Napugian ka na. Tapos nung hinawakan niya, Grabe, nung nagkipag-shake hand siya ng biglaan, ay sabi ko, ang lambot ng kamay. Tapos ano siya, Grabe. hindi siya makatingin sa akin ng diretso, tapos ako nakatingin sa kanya ng diretso. Sabi ko, napangit ko siguro, kaya di ako tingin-tingin. Tinanong mo ba si Ruel na nung first ninyo kita, crush ka niya or ikaw ang may crush sa kanya? Hindi naman po. Hindi mo tinanong si Ruel kung may crush siya sa'yo nung unang meet? Siguro. Ay, opo, may crush siya sa akin. Ay, syempre ga, ano ko ba? Sabi mo, sa akin siya, i-interview to sa akin. Ay, oo, crush mo ako. Si Rachel, kinilakilig ah. Si Roslyn, mukhang tanga. Ang kit-kit mo dito, Rachel. Sobrang ang kit-kit mo. Yeah, ito guys, yung talagang nai-in love. Kapag kinukwento mo yung unang na tinanong mo ba kung crush ka ni Ruel? Sabay kinikilig ka. Ay, talagang totoo to, guys. Di ba nga ang mga basher? Di ba? Kaya yung mga nag-overthink dyan, mag-overthink ba kayo? Aalis ba kayo kay Rachel? Di ba, wag na kayong magtanong. Manood na lang kayo. Magtiwala na lang kayo. Di ba? Ay, naka pa. Tuloy natin to. Kinikilig si Rachel, oh. Sarap niyang panoorin dito. Ganyan ka na lang, Rachel, ah. Nakakatuwa yung reaction mo dito. Tuwan-tuwa ako. In love ka. Oh? So, ayan. So, Love na in love, eh. Ayan. Ano tayo, masaya tayo. Dito naman tayo. Ito ay last. No, last na to. So, Ano ba yan? Last na yan? Nandito si mama mo ngayon. Oh. Kaharap mo, no? Ano ang masasabi mo kay mama mo na nandito siya sa harap mo? Kung maganda pumikit ka para ma-imagine mo na. Nandiyan talaga si mama. Ay, grabe. Siyempre po, kung nandito mas si mama, ang masasabi ko lang, yung sabi ko sa yung gusto ko maging vlogger, ngayon vlogger na. Tsaka yung sasabi ko sa'yo na magiging with honor din ako, nagiging with honor na. Galing. Ang ano lang kasi wala ka na. Hindi ka na nakakaakit sa stage para ikabitan ako ng medal, para suportahan ako ngayon. Lalo na nang nakakatulong na din tayo sa iba. Kaya Galing. kung nandito ka man ngayon, sana nandito ka na lang. Para yung mga natatamasa namin is natatamasa mo rin. Pero alam ko naman na lagi ka lang nandyan para sa amin kasi nafe-feel ko naman kasi yung tipong kahit na sobrang lungkot ko, mamaya-maya okay na naman ako. Kasi, Wawa naman, no? Parang ikukwento ko lang sa kanya kahit hangin na lang. Ikukwento ko lang sa kanya kahit yung
yung kapag nasasaktan ako, kapag may mga basher po na binabash ako ng grabeng-grabe, talagang nadudurog po yung puso ko. Pero nung nagkakwento po ako sa kanya, kahit hangin na lang talagang pinagkakwentuhan ko kahit wala ng tao. After po na mailabas ko yun, nagiging okay po ako. Tsaka parang gumagaan po yung pakiramdam ko. Kasi kapag lumalapit po ako sa kanya, lalo na kay God, nagiging okay po ang pakiramdam ko. Bumabalik po ulit yung sigla. Kahit yung sa mga tawa ko, talagang mayroon pong malungkot na nararamdaman at the same time. Pero kahit ganun pa man po, syempre nasa social media na po tayo. Kailangan po na ipakita natin na, ay okay lang yan, na nakakatulong pa rin sila sa atin. Kahit na ginaganyan tayo, nakakatulong pa rin. Uy, grabe, ba't iba nagpipinit kayo ng press 1? Salamat po Uy, shoutout kay Mary Jean Duliton. Mabilis po ang sagot ni Lord Smarts kasi from the heart at genuine ang nararamdaman ni Langga Rachel kay Dudong at the feeling is mutual talaga sa kanilang dalawa. Gemma Espinosa, shoutout po. Boss Archie, iba kasi pag nanay ang pagpipilian. Exactly. Nakakabata ang Rochelle, sabi ni Ma'am Gemma Espinosa. Carlo Recto, full support Rochelle till the end, no matter what happened. No, Brenda Mowbray, hello po. Leslie Zanoni, yung lupa si Ruel lang nagbabayad kasi sabi niya, siyang bahala sa future nila ni Rachel. Focus lang daw muna si Rachel sa pamilya niya kasi may mga kapatid na paaralin si Rachel. No, at Ramon Labrador, 100% ako sila. Dami kong proof. Kasi next time guys, pag-uusapan natin yan after ng dibu yung mga proof nyo No, tuloy muna natin to. Ba't number 1 kayo? May sinabi ba akong number 1? Sila kasi sinusubaybayan tayo Kaya po, ganun. Ayan. So, para kay Ruel naman. Para kay Roel po. Kung nandito siya sa harap mo ngayon. Ay, message ko po para kay Roel. Ang message ko kay Roel, salamat Ma'am Lilipet de la Cruz, hello po. Kapag nalulungkot ako, ikaw lagi kong nasasabihan. Dati kasi si mama yung lagi ko napapagsabihan. As in, si mama palagi. Pero ngayon, ikaw nang napapagsabihan ko, ikaw na pagkwentuhan ko, ikaw ang naiiyakan ko kapag sobrang lungkot at guhunggo talaga ang mundo ko. Naiyak naman ako, Ate Rhea. Alam niyo guys, napansin ko dito, no? Sinabi niya si Ruel talaga yung pinagsasabihan niya, no? Napansin niya guys, no? Si Ruel talaga yung number 1 na pinagsasabihan sa mga problema niya, no? So, nagulat lang ako dito, guys, Talagang, ganun yung ka-intact. Ito, tulad nito, hindi natin alam to. Off-cam to, guys, Off-cam to sinasabi ni Rachel. Hindi ko alam to, guys, Akala ko nagsasabi siya sa tatay niya, Siguro nagsasabi sa tatay niya, pero dito lumalabas, kung ako titingin, guys, mas open siya kay Ruel. Siyempre, of course, siguro dahil sa mga basher, no? Mas, si Ruel, mature sa mga ganung bagay, Maganda nga yan. Ay, dyan. Ayoko na mag-iyak. Ako pangat-pangat ko mag-iyak. Wait lang, Ate Rhea. Ganda mo kaya? Parang hindi ako makapagsalita. Ganda mo kaya? Ate Rhea man! Ang hirap pigilan! Wait lang, Ate Rhea! Naiyak siya, Oo, wait lang talaga. Naiyak ako. Okay lang, normal lang yung iyak. No, normal lang yung umiyak, kasi, diba? Sige po. Siyempre po kasi nandyan palagi si Langga. Tapos, nakasuporta pa sa atin palagi. Nakakatuwa lang kasi ipinagtatanggol tayo. Every time na nababash tayo, siya yung palaging nakaagapay sa atin nang pinagtatanggol tayo. Talagang masasabi kong the best ka, Langga. Ikaw ang pinaka-the best para sa akin at ikaw ang pinaka-pogi para sa akin. Walang iba. Ayan. Ngayon, ito naman, syempre yung unang lalaki na nagmahal sa'yo, si Papa mo. Mensahe mo kay Papa? Ay, mensahe ko para kay Papa. Ay, grabe ang pagsasakripisyo yan ni Papa. Talagang the best naman talaga yan si Papa. Si Papa ang pinaka-the best sa akin na Papa sa buong mundo. Walang makakahigit dyan. Kahit grabe. Mama, walang makakahigit. Kasi yung pagsasakripisyo nila sa amin, talagang grabe. Doon mo mapifeel na talagang yung mga magulang mo hindi ka pababayaan. Kahit na sobrang hirap, andyan pa rin sila. Yung kahit na di kaos kayo sa buhay, andyan pa rin. Hindi kayo iiwan. Kahit na
yung iba po 'di ba nag-iibang bansa kasi sobrang hirap talaga ng buhay, pero sila kinaya nila na magdiskarte na yung kahit sobrang bigat ng tinatrabaho nila, sobrang hirap at kahit nasusugatan na sila at nagkakasakit, pero andyan pa rin po sila. Talagang pinoprovide nila yung pangangailangan namin, lalo na po yung Hirap. pangkabuhayan namin. Talagang napoprovide nila kahit na ganun yung trabaho nila. Yung pag-extra, lalo na sa mga kalsada po, di ba? Sobrang init, umaaraw, umuulan. Talagang andyan sila nang ginagawa nila yung best nila para ma-provide yung pangangailangan namin ng mga anak nila. Kaya the best ang mga magulang ko, lalo na si Papa. Kasi nga po yung nakuha niyang kaya nga po ganyan si Papa, nagmamanas po yung mga laman-laman niya, yung yung sa kamay, yung sa paa, sa binti. Yung likod niya minsan sumasakit, yung dito niya sumasakit. Kaya nag-aalala din po kay Papa minsan. Kaya nga po, hindi ko na po siya hinahayaan na magtrabaho. Kasi ayoko po na dahil nag-iisa na lang po baga si Papa. Ayoko mawala pa si Papa Tama kasi naman. hindi po kakayanin talaga. Kung kay Mama po, sobrang hindi po namin kinaya. Kahit naman ako, siguro kung nawalan ka na ng nanay, hindi mo na hayaan mawalan ka ng tatay pa, no? Tama si Rachel dito, guys, ha? No, kasi si Tatay Rachel talagang masipag talaga. Kahit naman yung katawan, talagang naging puhunan niya yung katawan niya para buhayin yung kanyang mga anak. Ngayon, sa akin naman, he deserve na talaga magpahinga na muna sa pagtatrabaho at mag-focus na sa mga anak niya, no? Baka pag si Papa, baka di ko na kayanin. Oo, mahirap. Oo, ang sakit naman nun. Wala tameme ako. Kasi syempre ako naman kasi nawala din kasi yung papa ko. Parang parang na-touch ako doon sa na speechless. Hindi ko po kakayanin talaga pag nawala si Papa. Oo, tama. Ayan, ito. Last na din ito langga. Syempre, kung hindi dahil kay Kalinga Prab, kay Vincent, kay Kuya Val, hindi na bago ang buhay ninyo. Ano ang iyong mensahe? Ang mensahe ko lang po sa Team Kalingap, especially kay Kuya, doon po sa sa Vincent. Ni-refer po kami kay Kuya Vincent, si Ate Shirley Arevalo, yung kaibigan po ni Mama. Yung best friend po ni Mama talaga tunay man, na siya yung nagpapautang sa amin kapag walang-wala talaga kaming pagkain. Grabe, ano? Yung tipong talagang walang pera. As in, talagang said yung wallet nila Mama at Papa. Yun ang matatakbuhan. Andyan man talaga siya. Nung nawala si Mama, andyan pa rin naman yung pag-alaga niya sa amin. Tapos, ngayon, syempre matagal-tagal rin naman po kami na nung na-vlog po kami ni Kuya Vincent, si Ate Shirley po, siguro ini-refer kami kay Kuya Vincent. And then nung na-vlog po kami ni Kuya Vincent, ayan, kay Kuya Vincent, maraming salamat Kuya Vincent sa unang vlog mo sa amin. Talagang sobrang malaking tulong po yun na nakilala kami dito, and syempre nakilala kami ni Kuya Rab nung inano niyo po kami kay Kuya Rab. Maraming salamat po. And syempre maraming salamat din po kay Kuya Rab dahil yung pangako niya sa amin ng papabahayan niya kami, napabahayan niya talaga kami. Talagang sobrang salamat po Kuya Rab dahil sa iyo nakilala ko din po si Langga. Maraming salamat po dahil dumating kami sa point na ganito na nakilala na maraming nagmamahal po. Yung pong pasasalamat po, sobra po na pasasalamat yun. Malaking utang na loob po yun para natatanawin po namin pamilya, lalong-lalo na po si Papa Gray po ang pagpapasalamat niya sa inyo. Kay Kuya Val Santos Matubang siyang nagbuo ng programang Team Kalingap. And syempre kay Ate Edna Vlog na asawa ni Kuya Val. And syempre sa lahat po ng Kalinga partners, ayan, maraming salamat po sa inyo sa patuloy po ninyong pagtulong sa may hirap na tao. Na katulad po namin na dumaan din po sa ganun na ngayon na nabago talaga ang as in. Kaya salamat po. And syempre doon po sa mga viewers, sa mga subscriber po, maraming salamat po sa inyo kasi hindi rin naman po kami magkakaroon ng revenue or magkakaroon ng views kung wala po kayong lahat na sumusuporta po sa amin. Kaya maraming salamat po ng sobra-sobra dahil yung pong simpleng panonood po at simpleng pagmamarathon niyo po sa amin is
malaking tulong po para sa amin yun as a vlogger. Kaya salamat po ng sobra-sobra. Ayan. So, Langga Rachel, paano mo i-handle ang pagiging charity vlogger, TikToker, ano pa ba? Grabe, ano, TikTokers na, YouTuber. Grabe si Rachel, napakasipa, nag-aaral pa yan, guys, Then, sa school, paano mo i-handle lahat yun? Actually, hindi ko po alam kung paano ko na-handle yun. Kasi nga po, kasi yung TikTok, talagang anuan ko lang po yun. Parang Pampalipas. libangan ko lang po na hindi ko naman po na-expect na aabot ng ganun karaming followers. 1 million, congratulations pala. Oo. Pero inyo po yun, 1 million na tao nanonood sa 1 million ang nakasubaybay Ano sa pa yan, more pa, lalaki pa yan ng husto. Siguro po. Mas ang bilis lang po eh. Ang bilis lang mag 1 million. Oo. Kumpara po sa mga subscriber. So, wala lang, parang ano mo lang, yung kinaya mo i-handle lahat. Opo, kinaya ko pong i-handle. Hindi ma-explain kung paano. Hindi ko po talaga ma-explain kung paano. Siguro na lang si Lord na lang gumagawa. Oo. Siyempre nasa atin yung, na kay Lord yung awa, nasa tao ang gawa. Yes. Tama naman yun, no? So, Langga, mensahe mo sa ating mga viewers, sa iyong supporters, sa lahat na nanonood ngayon. Mensahe ko po sa mga viewers na nanonood ngayon, siyempre po, salamat po sa panonood. Salamat po sa pagtangkilik ng vlog natin, Rhea, sa mga vlog po din namin, sa mga vlog ng buong Team Kalingap, especially kay Kuya Val, kay Kalingap Rab, kay Kuya Vincent, at sa buong Team Kalingap partners. Ayan, maraming salamat po sa panonood po sa aming mga vlog, sa mga live. Thank you so much po ng Oy, teka lang guys, may mabot daw ng Charmaine Marquina. Nung nag-live siya sa TikTok, ang nanood ay umabot ng 34K. Ang dami sobra dahil yung pong panonood po ninyo ay sobrang laking 34K? tulong po at laking tulong sa revenue namin. Kaya salamat po. Yan, salamat din Langga Rachel sa time, sa oras, no? Ambush interview to. Thank you sa oras talaga. Nagpapasalamat talaga ako. So thank you Langga at God bless sa'yo. Basta mag-aral kang mabuti, abutin mo yung mga pangarap mo sa buhay. Hindi lang para sa iyo, for the future din, no? Pamilya, no? Sa pamilya. So, nandito lang kami, mga ate mo, mga nanay mo, or ano pang tawag sa amin. Salamat po. Susuporta kami sa iyo, ha? Salamat. So, God bless and good night. Good night, everybody. Ay guys, putol na ata yung live ni Rhea Olarte, no? Pero guys, talagang sana may napulot tayo dito. For sure, marami na tayo napulot, no? At sana kung may nasabi po akong mali, i-correct nyo po ako. Marami nag-request yung kay Vincent. Pero po, guys, medyo lampas na po ako. At mamaya, flight ko na papuntang Singapore. Uwi po ako. So, pakisama sa panalangin na makarating ako ng Singapore na mapayapa at maayos. At salamat po sa Diyos sa lahat ng mga nandito, no? Sa mga nagbigay. Martina Aquino, shoutout po. No, Bingkay Guapa. Yes, Rachel is a genuine lady. At makita mo siya na she's responsible daughter and sees to her family. Langga Rachel, I know na makikilala ka pa at madami ka pang blessing na makakapit. Mangyari po yan. Bata pa yan, guys. Hindi pa siya tapos ng pag-aaral. Just wait and see at learn sa mga basher. Basta tayo, guys, wag na tayo overthink. No? 2 po live niya sa TikTok, 34.5k ang nanood kahit hating gabi na. So, ang daming followers. Ate Lopez Roda, habang sa A-Flight. God bless Ading Marzano. Out vlog, Mr. Marzano, giggle match. Giggle match. No? At si Josephine Lastimosa, ingat po, salamat. John Kenneth Arguero, Arquero, Paul Ami TV, shoutout, Carmen Thomas at Lopez Roda. Salamat po sa Diyos. Sana po mag-comment kayo, guys, at tingnan natin, guys, no, kung ano yung masasabi ninyo dito sa naging reaction video natin. Remember, guys, please stop overthink. Basta magtiwala lang tayo kay Rachel at Ruel. Sila po ang higit nakakakilala, hindi po tayo. Hindi po ako makapagsabi niyan. Sila po ang may karapatan na makapagsabi about sa kanilang dalawa. No, sa muli, maraming salamat sa Diyos at samahan nyo rito, guys, sa aking next video reaction. And to God be the glory. Isang sigaw, Rochelle lang sa kalam, Rochelle forever. Alright, bye guys.
Pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba. Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, ako'y di mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan kong ika'y kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw